Welcome sa Hindi Masyadong Late After Service Fellowship. Episode 33, 34, 34. 34. Parang hindi maganda yun ha. Gusto ko sanang ulitin pero wag na. Ako po si Brother Michael. Ako po si Brother John. And ako po si Sister Len. Ako po si Brother God. Kaya ako sabi niyo brother. Brother. So, we are here. You are there. At nandito po kami ulit para po pag-usapan ng nakalipas na worship service. So, kami po ulit ay mag-share ng aming mga natutunan at nawa po matuto po ang bawat sa po sa amin. And at the same time, nawa po kayo rin. So, bago po tayo mag-start, sige po tayo po yung manalangin. Sige, Brother God, leading prayer. Tayo po manalangin. Ama namin nasa langit, Ama, salamat Ama sa araw nito. Ngayon niyo po ma-fargan Ama, magtipon-tipon ng kami Ama. O ma-fargan mo pag-aralan naman yung mga salita Ama. Kaya niyo po ma-fargan Ama na ay manawanan yung mga salita. Abayin niyo po yung mga Banal Espiritu Santo. Kaya niyo po Ama na ikaw may takila, mataas Ama sa iyong mga buhay mo. Salamat Ama sa araw na ito. Kaya ma-fargan Ama, tulungan niyo po mapag-arayin niyo po Ama na yung pagmamahal, ma-fargan Ama. Ikaw lang may taas Ama. Sa pangalan po ng iyong Panginoon Jesus. Amen. Amen. Silipin mo nga, Brother God. Hindi ko alam kung makikita ko. Medyo nag-iba po yung format namin ngayon. Magre-report kami para mga balita. So, usog konti. Usog konti. Yan. Kina? Ayan. Sige. Dahil po nag-enjoy daw po siya last session namin, last episode. Si Sister Len daw po ulit ang mag-share sa atin about sa naintindihan niyo sa ating worship service. Sana naman daming notes. Yan. Oh my God! Okay. Ano po yan? Kamusta po tayo sa last worship service natin, Sister Len? Go! Okay. So, yung sa aming first worship service, tawag dito, isa sa mga na natanggap ko or naunawaan ko is isa itong reminder sa atin ng Panginoon. Siguro yung iba sa atin, we say it na parang ito na naman or bakit parang same lang siya as before. But for me, tinanggap ko to as a reminder again. And ito yung aral na kung saan pinapaalahanan ulit tayo na if meron tayong weakness or mga pagkakamali, God remind us through His Word na repent, and by repentance, we can come back to God, and also by repentance, the Holy Spirit will also be in us again. And in that time, muli tayong mapapalapit or maaayos or magiging mabuti yung sitwasyon ng ating pananampalataya. And doon naman kay Pastor Manny is naunawaan ko na importante sa atin ng heart. Hindi lang sa physical na katawan, kundi kung paano tayo as a person or paano tayo as nabubuhay na may pananampalataya sa Diyos. So, na-share din doon na yung heart natin is madaling madaya or yung heart natin is also nagiging mandaraya. Pero katulad ng nabanggit doon, banda sa kwento ni Paul is kapag meron siyang kahinaan or meron siyang pagkakamali o nakikita niya yung old self niya, hindi niya to tinatry na
i-resist. Kundi, hindi niya ito tinatry i-resist through his physical body or physical strength. Kundi, ginaguard niya lang yung heart niya sa pamamagitan ng Word of God. And we can see naman na Apostle Paul is truly overcome his old self. Yun lang po. Kayo, ano madadagdag nyo? Sa napakahabang sinabi ni Linlin. Ubos din. Ba? Ang dami siyang gaps nun eh. Para sa akin, parang nakakalito ngayong ano eh. Ay, hindi naman sa nakakalito, but hindi lang siya maayos para sa akin. So, nakakalito nga. Ay, nakakalito nga. Pero, connected siya sa mga pinag-aralan natin, lalo na this Friday. Sa Friday, doon din ako nalilito din ako konti doon. Pero I'll share kung ano yung ano. So, yung main verse natin kanina, which is John chapter 14, verse 1 hanggang 2. Sabi doon, huwag magulumihanan ang iyong puso, magsimpalataya kayo sa Diyos. Magsimpalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kanina, in-explain sa atin ng Panginoon na John chapter 14 na says about the kingdom of God. And alam natin na pinag-aralan natin yung the kingdom of God nung Friday. And from what I have understand about the kingdom of God, kasi diba, ginamit yung verse doon sa Acts chapter 4, verse 31 hanggang 37. Sabi doon, at nang sila'y makapanalangin na ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos sila lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ng salita ng Diyos. At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng muli ang Panginoong Hesus at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat, sapagkat walang sino mga nagsasalita sa kanila, palibhas ay pinagbili ng lahat ng mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halagaan ng mga bagay na pinagbili. At ang mga ito'y nilagay sa mga paanan ng mga apostol at pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang kinakailangan ng sino man. At si Jose na pinamagatang Bernabe ng mga apostol na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang libitan tubo sa Chipre na may isang bukid ay pinagbilito at dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. So, ang ganda, kasi meron pa yun hanggang chapter 5, tsaka 1, tsaka 10. But ito, dun sa sa 31 to 37, tinuro sa atin dun how itong church na to, itong church na to, it represents yung true church or it represents yung true body of Christ and the kingdom of God. And naunawaan nga na, and later on nga, diba, sinabi sa atin ng ating pastor na itong church na to, it became the parang ano siya, restoration of the kingdom of God. So, naiintindihan ko yung unang part, hindi ko magets kung bakit siya restoration ng kingdom of God. But, diba, nung pinag-aralan natin about nung sa Genesis, which is nagkaroon ng sinang from kay Adam, diba? And up to the family of Noah, diba? Na-understand natin na after ng flood,
Doon sinasabi ni Pastor Jong yung parang yung theory dati, theory na pinag-aaralan natin sa school, which is yung Pagea ba yun? Yung Pagea na ano. Pagea. And makikita natin na parang it is possible, parang hindi lang siya theory, but it is possible because kasi doon sa Tower of Babel, they have only one language, which is parang, alam mo yun, iisa lang sila. And makikita natin na these people has one language. They are like one family. Kasi ito yung, from what I understand, ito yung the kingdom of God na dapat under His will. But makikita natin, diba, because of old self, they want to fight against God. And ano nangyari? Ito yung binirik apart ng Panginoon sila, 'di ba? Kaya nga nagkaroon ng different languages, 'di ba? Kaya nga yung 'di ba yung theory na Pagea, 'di ba? Unti-unti daw yung yung continent nag-drift hanggang nagkaroon ng US, Russia, nagkaroon ng Philippines, 'di ba? So, it is possible na dati we have one language, but now makikita natin na because of our old self, naging hiwalay tayo, 'di ba? And makikita natin, 'di ba, dito sa Jerusalem Church, makikita natin na nagkaroon sila ng one language kung saan katulad ng sabi ni Pastor Jong, even parang parang may mga nagpe-pray ng in Philippines, in Filipino language, parang may nagpe-pray mga in Korean language, but still naiintindihan nila yung isa't isa. And may kita natin na yung kung bakit nila because first, diba, may kita natin na puspos sila ng Espiritu Santo. And may kita natin na it represents yung true body of Christ. Kaya nga doon sa pinag-aralan natin kanina, doon sa sinasabi ng Panginoon na Kingdom of God, diba sinabi ng ating pastor na dadating yung oras na when we are in the kingdom of God, it's like iba't iba yung languages natin, but we can still understand each other. But for me, parang if you will understand, diba? Sa isang church, iba talaga pag we have the Holy Spirit. Puspos tayo ng banal na Espiritu Santo sa isang church. Kasi may kita natin sila nagkakaintindihan sila, iisa sila, 'di ba? Kaya nga katulad doon sa sinabi doon sa John 14:1-2. Sinabi doon, 'di ba? Ganun yung relationship ni Jesus sa Father, kung saan parang they belong to each other. And kung makikita natin, 'di ba, kahit sa Old Testament times, naging representation na rin ng temple na isang tahanan ng Diyos, kung saan doon siya tumatahan kung saan pumunta yung mga Israelites doon sa Elam, kasama nila yung Panginoon doon sa temple na ginawa. Kaya nga God's house came to us through Jesus Christ, 'di ba? And katulad ni Jesus Christ, kailangan din natin maging Father's house. Kaya in-explain doon yung from what I understand, in-explain doon yung kung gaano ka-importante yung pagiging bahay ng Panginoon, 'di ba? Kaya nga I think it really connects doon sa tinuro nung second service manager Heart. Kasi 'di ba, kung magiging bahay tayo ng Panginoon, kailangan ayusin natin yung sarili natin. 'Di ba? Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 hanggang 17, sabi, hindi ba ganinyo nalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Diba? So we can see na we're a temple of God. Diba? At sinabi dun, diba, sa 20, at muling nalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marunong
na pawang walang kabulahan. So that's why I think it's really important na kaya narinig ko rin yun, parang yung ano, 'di ba? Na it's really important to repent and come back to our Lord. Kasi if this body is earth is the temple of God, kailangan it is parang maayos siya sa harapan ng ating Panginoon. 'Di ba? Kaya nga ano eh, 'di ba? Kailangan natin i-deny yung old self natin. That's why sinabi ng ating pastor na it's really a blessing kung makita man natin yung luma nating pagkatao. Because through that, it's like binubuo tayo as a temple. Kasi I think we're really not perfect eh. We still do things na parang we still do things yung para sa atin yung gusto natin. And sometimes hindi tayo aware sa mga ganong bagay. Kaya nga, kung naalala ko dun sa tinuro nung mga last podcast natin, di ba? We have talked about sanctification. Di ba? Kung saan, parang, when we are sanctified, hindi naman parang isang ano yan lang eh. Isang day lang na you're changed. But, like the life of our pastors and life ng bawat isa sa atin, unti-unti, na every time na sin natin yung luma natin pagkatao, we can deny it. Diba? And ang maganda doon, diba? Sabi doon sa John 3:14, diba? Sabi doon, at kung paano itinaas ni Moises sa ilang anghas, ay gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao. And it was explained to us kung ano yung meaning nun, diba? How itong ahas na to, it represents us. Kung saan, hindi lang si Jesus yung namatay sa cross, but we are together with that, in that cross. That's why, every time na nakikita natin yung pagkatao natin, it's possible na we can kill it. Why? Kasi, because of the cross, we can always come back to God na killing, with our old self, killing it in the cross. Kaya nga, through this parang cycle, unti-unti natin binibuild yung unti-unti tayong nabibuild as a temple of God. Kung saan He can really dwell in us. Diba? Sabi dun sa Ephesians chapter 2:21 up to 22, sabi dun, na sa Kanya'y ang buong gusali nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya'y tinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So that's why we need to deny ourselves. So because we build ourselves as a temple, and this must be done every day, diba? Hindi lang siya yung parang sa isang week na to, na-deny mo na yung sarili mo. Yung old self natin, it will always show itself. Kaya nga it's important talaga na we really have the Holy Spirit eh. Kasi ang hirap ma-perceive yung luma natin pagkatao pag wala yung Espiritu Santo natin. Kasi diba, yung Espiritu Santo sa ating buhay. Kasi ito yung parang katulad sabi ng Panginoon, ito yung counselor natin. Diba? When we are filled with the Holy Spirit, we will be moved by the Holy Spirit. Kasi hindi naman tayo perfect eh. Diba? Sa John 14:16, nakasabi doon, at kayo dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga haliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. 17, sa makatuwid bagay ang spirito ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita. Ni nakikilala man siya'y nakikilala sa ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at nasa inyo. So parang may may katulong tayo once na we have the Holy Spirit. It's really hard talaga na sa isang faith life na not realizing that you have the Holy Spirit. Kaya sabi ng pastor natin, it's once na we realize or we check ourselves na really the Holy Spirit is still doesn't dwell in us. Parang it's good na mag-repent tayo and come back to God. Kasi it's really hard to perceive ourselves na puno-puno tayo ng ating lumang pagkatao. Kaya as much as possible, kaya ito yung katulang natin na parang nag-remind sa atin na diba kasi I think may days na may days nga
kasi may days, I would say, this week, it's good kasi I can say na nakakapag-devotion. But still, alam mo yun, kahit nakakapag-devotion, parang may part pa rin sa akin na ginagawa ko lang siya dahil sa grades. Or ginagawa ko lang siya para masabi ko na, kasi nakakaya naman eh, diba? Kasi sabi ko, Christian ako, sabay, daig pa ako ng mga ka-classmate ko. So, alam mo yun, there's still pride na Kaya, minsan tinatamad ako gawin. And may kita mo yung old self na it's showing. Kaya, we're blessed kung nakikita natin yan kasi we can deny it. That's why, diba, kaya kailangan natin, bumabad sa salita ng Diyos. Tapos, dun sa 14:23, sabi dun, diba, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pas sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. That's why I think it's important talaga na yun, hindi naman sa magkaroon tayo ng devotion. But I think it's important talaga na parang bumabad tayo dun sa salita ng Panginoon na we listen to our pastors and we even read our Bible. Kasi hindi ko rin tinatanggap yun dati kasi parang nagiging reason ko nun, sabihin ko pilit. But I think it's important talaga na we read our Bible every day kasi ito lang yung natin energy natin sa daily life natin. So, 'di ba? Kaya sinabi ng ating pastor, 'di ba, na we must be born again by the Holy Spirit because through that we can see our old self and deny it every day. So we can be built as a temple of God. 'Di ba? And I think it really connects dun sa pangalawa na managing our hearts. Kasi kung hindi natin ma-manage ang hearts natin, 'di ba? Parang lang yun parang yung old self lang natin Parang kung hindi natin babantayan sarili natin, 'di ba? Mahirapan tayo na mag-come before God. To come before God as a temple of God. Yun lang naman sa akin. Bakit mo naman nasabi na connected yung na dapat, kasi sinasabi mo na ang punto mo kailangan to become a temple of God para manahan sa atin ang Ama, ang Panginoon Jesus. We should be filled by the Holy Spirit. Pero bakit mo sinasabi na dapat ingatan natin yung puso natin? Bakit, Brother John? Kasi sabi niya connected daw yung second service Kung titingnan natin sa main verse, actually, sa main verse pa makakita natin sa binigay ni Pastor John to sa John chapter 14, yung verse 1 nasa, "Don't let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me." So, I think ang nangyayari kasi is, iba rin kasi talaga yung puso or desires ng mga tao compared to yung heart na pag-decide ka na to believe in God. Kaya siguro nagulat din ako nung nakita ko yung gaano siya ka-connected kasi parang may papiyaw nung una pa lang, di ba? Kahit ako nung habang binabasa ko ng verse, "Don't let your heart be troubled." So, siguro nagkaroon din ako ng onting parang confusion kasi like what? Heart trouble to be in doubts or dahil may gusto akong nais gawin or dahil ayaw ko ba itong gantong mga gawain. Pero kung titingnan natin dito sa tinuro ni ang ating binigay na word sa ngayong araw na ito, di ba? Kung titingnan natin yung main verse, Proverbs chapter 4. (20 to 27).
sa talo. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag manghiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Sapagkat buhay sa nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Iwalay mo sa iyo ang masamang bibig at mga suwali na labi ay ilayo mo sa iyo. Tuminging matuwid ang iyong mga mata at ang iyong mga talukap mata ay tuminging matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Iwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. So, clearly, makita ang daming binigay dito na paano natin iingatan yung ating mga puso, diba? Pero kung isipin natin, ano ba yung sabihin natin, parang nagiging role ng mga puso natin? For me, if Di tatanungin ba para magmahal? Oo, may ganong siguro most of the time. Pero kasi yung heart natin, it also speaks about us, diba? Yung siguro ano yung mga gusto natin or ano yung mga nais natin gawin. So, sa simple na salita, this is our identity. And then, kung makita natin mga temptations dito sa mundo, di ba? Especially sa binanggit, yung mga things na nakapagpabulag sa atin is unang-una, deception of this world. Wag na natin tanggihin sa mundong ito. Madaming mga bagay na very very interesting na nakaka-entertain, di ba? Siguro isa na sa mga games. Ano dyan, guilty ako dyan. Kasi, Safe ako dyan. isa na yan, isa sa mga siguro nagiging most spent na time ko. And then, madami pang mga bagay na makikita maganda sa mundo. Kaya, ang hirap kasi sometimes, kapag napupunta sa punto where you have to decide if bigyan na natin example. Itong Saturday na ginagawa natin every week na may practice, diba? Paano kung siguro may sabi na may plans kayo ng mga friends or mga tropa, diba? Parang hindi example yun, ha? Kaya parang ano yun ah. Ay, parang- true to life. True to life. Real life example. No, joke lang. Parang kahapon lang nangyari yun. So, ayun, diba? Nagkakaroon tayo ng trouble sa ating mga puso. Hindi natin alam if whether mas pipiliin ba natin umattend sa ganito gawin or mas gusto natin i-spend na lang yung time sa kasama mga friends natin. And dito, nagkakasala na tayo kasi sige, sabihin natin umattend ka nga, but nasa presence ka dito, nagpa-practice ka, pero yung puso mo is nasa labas na yan. Naiisip mo yung mga bagay na dapat ginagawa nyo sa tropa nyo. Dapat nagsasaya kayo, dapat sa SM kayo, kumakain, mga ganyan, mga laro. And Nagre-reklamo ka. siguro, hindi ah. And I think, ayun din yung pinupunto ka ganyan ng main verse is that once na nag-work ka na or once na nag-serve ka na, don't look kung saan man. Diba sabi daw, just look straight forward kung anong ginagawa mo ngayon. And I think isisingit din natin dito, diba? Once that you are born by the Holy Spirit, makita mo yung mga lumang pagkatao mo diba? And then it really is a blessing kasi alam mong, sabi nga, ganyan na, diba? Once that you have changed, doon pa lang magre-reveal yung old self mo So, if nakakita mo na yung old self mo, it means makikita mo na minamold ka na, diba? Minamold ka na to serve faithfully, diba? So, isa pa ito is the deceptive tactics of the devil. So, halos nga itong tatlo na to, sa una pang nagtatako kasi, ano bang mga pinagkaiba? Kasi pinag-usapan dito mostly about deception Pero I think, kung titingnan ko para sa akin, parang ini-specify lang yung mga deception na siguro lagi natin na-encounter. Isa na yun sa mundo. And then second is deceptive tactics of the devil or siguro temptations. Kung pwede siya ipasok sa gantong deceptive tactics of the devil. Kasi alam natin
itong mundo na to is ito talaga yung pinaggagamitan ng devil para ilayo tayo, diba? Or para i-distract tayo from serving God. And then lastly is the deceptions of our own heart, diba? Kaya nga nung kaganina, paulit-ulit na binabanggit is that ito yung one of the factors din na siguro nakapaggulo sa atin is our own heart. Kasi dito, yung heart natin, dito tayo nakapag-decide, di ba? Whether to do it or not. Nothing is forcing us, pero yung natin mga desires natin minsan, di ba? Ang mahirap pigilan. Mahirap talaga mag-decide for our own selves. Kaya, kung titingnan natin yung itunuro ni Pastor John kaganina, don't let yourself reside in it, di ba? But let God reside in you. Don't decide for yourself. Let God decide for you. So, once na you're born by the Holy Spirit, diba? Doon lang natin matatanggap na that God is residing in us. So, ang pinupunta lang din naman sa pagkaintindi ko sa tinuro ni Pastor John Kagan is the will of God, which is for us to be with Him, diba? To be with His kingdom. And then, ano pa? Kung titingnan natin dito sa isa pang example na binigay sa Matthew chapter 16, verse 22 hanggang 23. At isinama siya ni Pedro at nagpasimula siyang pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, mula ito sa iyo. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Datapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tiisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. So, napakaganda ng example din dito na pinapakita, di ba? Tama naman din na sinasabi ni kaganina sa atin at wala naman ginawang masama si Pedro kung titignan natin, di ba? Pero the thing is, nagkakaroon kasi, I think sa akin, nagkaroon siya ng parang dinadoubt niya yung will ng ating Panginoon Diyos, diba? So, parang makakita natin na sobrang valid kung siguro bakit nasabi na ating Panginoon Jesus ito kay Peter. Pero again, in-explain din, diba, na yung sa mga punto na yun, hindi na si Peter nag-ano din, but nasakop na ni Satan yung heart niya. So, dito nakita natin gano'n nagkaiba gano'n umiba yung landas ni Peter. Kasi hindi na niya iniisip yung will of God, but iniisip niya is yung will ng tao or yung physical parang presence ng ating Panginoon Diyos, diba? So, sa madaling sabi, parang tinatry niya hadlangan yung will of God, which is very wrong, diba? Kasi alam na natin yung will of God is kung ba siya naparito sa mundo, diba? And then, kung titingnan sa Proverbs chapter 14, verse 12. So, dito. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. So, isa na rin ito na kailangan nating ingatan is kung saan tayo nag-decide or kung ano man yung mga ginagawa natin. Kasi, sometimes we do think na makatulong to sa atin, pero at the end, diba, parang mas pinalala mo lang imbes na may ganun times talaga eh. Kasi nagmamarunong tayo eh. Minsan, ganun talaga. Minsan masyado tayo nagmamarunong, masyado tayo nagre-rely sa mga ating sariling kaisipan. Kaya, in the end, bagsak. Wala. Kasi, alam niyo yung word na yung impulsiveness thinking, yung gumagawa ka lang ng action daw without thinking. Yes. Ito rin yung siguro nakakita natin or isa sa mga common mistakes na nagagawa natin. Yung decision tayo, pero hindi natin tinithink ano yung, or fina-foresee ano yung pwedeng possible na mangyari sa end or tinitake in knowledge yung mga environment natin siguro. And by that, na nakikita natin gaano di
di natin na ma-manage well yung mga puso natin kasi we are easily driven by our own desires or by our own mga kagustuhan, mga ganyan. And gaya nga sa first bullet, diba, nasulat doon. Because your thoughts will control your life. Kung titingnan natin sa Romans chapter 7 verse 23, datapat nakikita ko ang ibang kautosan sa aking mga sangkap na nakikipagbakalaban sa kautosan ng aking pag-iisip at dinadala akong biyag sa ilalim ng kautosan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. So, isa din to sa mga example kung paano na-control yung mga thoughts natin of our lives, diba? Na sinasabi dito yung weakness ni Paul to overcome this one. Na I do see also myself sa mga gantong pagkakataon kasi di ko lang tinatawag, but siguro masasabi kong minsan overthinker ako. So, alam mo pag nagawa na masyado overthink, paggawa ka ng mga bagay na hindi mo in-expect na magagawa mo, diba? And Yes. sobrang parang out of control na pag iniisip mo ulit, parang parang na-cornyan ka or something, mga ganun mga bagay. Ba't ko kinanta yun? Bakit ko ginawa yun? Ang dami eh. Ang dami mga ganong pagkakataon na napupunta sa atin. Kaya kailangan natin lagi ingatan yung mga puso natin. At hindi rin naman nagkakalayo dito yung second bullet, which is your thoughts control your mind. Same verse lang pala din sila. No? So, yung mga gayang kaganito ba sinasabi, yung bago tayo ma-tempt, diba? Masasabi natin temptation once that it comes into your mind or once na naisip mo yung gumagantong bagay, doon pa lang madating or masasabi natin na natatempt ka, diba? So, by that, alam natin saan yung connection nito. Temptation, which is also through our thinking. So, kung ko-connect natin sa unang bullet, diba? If naisip mo pala yung temptation, yung thoughts na yun will also become your action. So, kailangan natin ingatan yung mga bagay na nakikita natin. Again, nung dati pa, diba? Pag may nakakita tayong temptation, wag nating Titigan? titigan. Pag once na naramdaman ko lang, takbo ka na eh. Kasi mahirap. Hindi mo kayang labanan ang temptation. Pero kailangan, kayang-kaya mong takbuhan, di ba? So, ayun. And then, lastly, yung pangatlong bullet, because our thoughts decide death or life. Check natin sa Romans chapter 8, verse 6 to 7. Nasulat, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, tatapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautosan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So, ayun. Na nakita natin dito yung difference between the physical and then the spiritual heart, diba? Wherein, if we still desire for fleshly things, lang din equivalent to kamatayan, diba? Well, sa spiritual, we are more on thinking about the eternal life. Kasi, kung isipin din natin dito sa mundong ito, nothing will really last, diba? Yung lahat ng nakita natin sa mundo, everything will perish. So, kung ito lang mga bagay na iniisip natin, the world or the flesh, I think we can also say that we just really want mga temporary things rather than eternal things. Mas pipiliin natin yung mga short time lang na new word. Parang temporary na, parang ganun, temporary pleasures, diba? Rather than eternal joy or eternal na life with our Lord Christ. Gaya nga sabi ni Pastor John, diba?
once that we are all united eternally, kahit ano pa yung bagay na sabihin mo magkakaintindihan pa rin kayo, di ba? Kahit mag-judgemon ka pa sa tao matino. Ba naman yun? Kahit Bisaya ka? Ganun. Ay, mama. Konyo. Well, may intindihan mo Kasi, Ay, hindi mama ko. ano nga ulit? Ayun, di na yung physical means na nagko-control sa atin, but meron tayong medium which is the Holy Spirit. Because the Holy Spirit, ito yung nag-keep contact sa atin between God and our fellow brothers and sisters in faith. So, para sa akin, ayun lang naman yung naunawaan ko. Paano ba bakit ba para sa inyo, bakit mahirap, madali ba o mahirap labanan ng temptation? Mahirap. Mahirap. Pwede ko ba manalo sa temptation? Bakit? Parang, Bakit yung nasabing ganun? kasi parang parang talo ka na ata pag alam mong kaya mong labanan siya. Parang ano ba? Parang ganun. Kasi pag, iba talaga pag parang pag nasa ring ka na, knowing na kaya mo pa siyang labanan. But it's like since lumapit ka na parang, kasi kahit sa Bible, diba, parang sila pa nagsabi na tumakbo kayo from it. So I think mahirap siya labanan. Ikaw, Sister Jen, mahirap ba labanan ng temptation? Siguro, for me, mahirap din. Hindi lang mahirap, parang sobrang hirap niya labanan. Kasi parang, halimbawa, yung dumating sa'yo na temptation is, you've been there before. To the point na it looks like gusto mo siya. Pero, hindi sa gusto mo siya, kundi because you've been comfortable with that. And syempre, tayong mga tao, or kung ako lang ba, ako kasi pag once I'm comfortable to something, parang ang hirap baguhin or alisin or mag-adjust para dun. Kaya it's hard for me. Siguro kaya siya mahirap. Maganda yung sinabi mo. I think kaya siya naging temptation sa atin. Kasi ginagawa mo siya dati. And you like it. Kaya I think that's the reason why Comfortable. Satan, the enemy, the devil, attack us through temptation. Kasi hindi naman tayo ganito dati. I think yun ang mahirap na akala nila pag naging mananampalataya ka, safe na, di ba? Pero once that the Lord tell you to deny yourself, dun magiging Mahirap. parang dating mahirap. Why? Kasi you are now denying yourself And I think yun nga, ang ganda nga, di ba? Yung turo ng Friday, kumbaga restoration hindi lang one language, hindi lang tayo one body, pero sabi nga dun, it's restoration of the kingdom of God. So becoming one. And paano tayo magiging kingdom of God? Sabi nga dun kanina sa ating worship service na once God dwells in you, you are considered the kingdom of God. Pero paano mangyayari yun? Diba? Para mangyari yun, the Holy Spirit must dwell in us. Yun yung sinasabi kanina ni Pastor Jong sa atin sa first worship service, na once the Holy Spirit dwells in you, then you are considered God's temple. God is now in you. God abides in you. Pero doon lang ba natatapos? I think not Kaya I think papasok doon yung bakit kailangan natin tuloy, ano bang magandang word?
Bakit kailangan nating i-manage ngayon yung heart natin? Kasi I think, yung heart natin na magiging kaaway natin. And I think, yun nga, dun papasok yun. That is the reason why tinetempt tayo. Why? Because once na ang Holy Spirit ang mag-lead sa atin, hindi na tayo makikinig sa heart natin eh. And yun yung nagiging problem kasi ang inaatake ng kaaway, yung heart natin. Kaya nga di ba? Ayun nga, ang hirap labanan ng temptation. Kaya nagkakaroon ng di ba? I think hanggang ngayon may misunderstanding pa rin eh. Nagkakaroon pa rin ng misunderstanding sa word na temptation and testing. Di ba minsan pag may nararanasang problema ang mananampalataya, kaya hindi siya nag-grow, ang sinasabi niya kagad ay testing to ng Panginoon. Pero if you will see, di ba, kung yung nagpapahirap sa iyo nagiging reason para gawin mo yun paulit-ulit para ma-down ka sa pananampalataya mo, sa paglilingkod mo, hindi siya testing. I think it's a temptation because temptation makes you fall into sin eh. Testing, Diba? Alam mong kaya mo siya. Or parang Oo, kasi di ba sabi nga ng Panginoon sa, I think, 1 Corinthians chapter 10 God will not give us test na hindi natin kaya. So, mahirap siya pero yun ang nakaya mo siya. Di ba? And I think yun yung kaya nga di ba? Masabi ko, kaya kaya ngayon I think magiging clear na yung denial ni Peter, yung pag-deny ni Peter, testing. Kasi testing sa faith yun. And I think yun ang clear definition eh. Pag testing, sa faith ang patama. Ang pinapatibay faith. Pero pag temptation, ifa-fall ko nun sa sin. Okay. Kasi I think I think kasi nga 'di ba sabi nga even the demons have faith eh. So yung mga demonyo ba dahil demonyo na sila tinatanggal ni Satan ng faith nila? I think hindi na eh. Kasi sabi nga 'di ba even demons have faith. Pero our church desires now is to have a faith like Christ. Pero paano maano yung faith natin? Baka crumble through temptation. Kapag nag-fall tayo sa sin, doon maano yung faith natin eh. Hindi inaatake ni Satan yung faith natin, pero inaatake ni Satan yung heart natin. Kasi ito yung mag-aano sa atin sa Kaya nga nakakatawa, di ba? Kung unawain natin, kapag na-tempt na tayo, tama nga yun eh. Kapag nakikita natin yung old self natin, dapat magpasalamat tayo. Why? Kasi pag natitempt tayo, I think it's not Satan eh. It's us. Kasi yung temptation na yun, gusto mo. Kaya ang kalaban mo na nun, sarili mo. Kaya siya nagiging mahirap. Kasi kilala ni Satan yung old self natin eh. Kaya ang ginagawa ni Satan, lahat ng gusto ng old self natin, binibigay, pinapakita, pinapa-experience. Kaya ang nagiging fight ngayon, tayo against old self. Hindi natin pwedeng sabihin ang lalabanan natin si Satan eh. Pero may kalaban pa tayo mas malapit. Gets nyo yun? Kaya parang feeling ko kaya minsan pag may nagpo-fall na kasalanan kasi itong Satan eh. Parang ngayon magiging malinaw na sisikitan ba talaga? Tumatawa si Satan sa gilid. Oo, di ba? Kasi hindi ako eh. Kasi di ba, I think, kasi gusto mo yun. Jesus Christ already defeated Satan. Talo na siya.
So, sino ngayon ang dapat natin talunin? Our old self. Kasi I think, kung lalabanan natin si Satan, I think opinion ko lang to ha, kung lalabanan natin si Satan, hindi natin kaya. Kaya siya tinalo ng Panginoon Jesus. Ang kailangan natin labanan, sarili natin. Kaya ngayon ko naunawaan, kaya pala ganun yung kanta ni David. Di ba nung natempt siya, mamboso? Alam mo nung kinento sa atin kanina, iniisip ko, nakailang balik kaya si David? Nakailang ganun kaya siya? Nakailang, ano ba? Di ba? And, doon ko na, kasi pagtapos niyang, matapos siyang, ano bang tamang word? Ayoko sabihin pagalitan eh. Matapos siya sermonan ng Panginoon sa pamamagitan ng prophet. Di ba, doon niya sinulat yung Psalms 51. Create in me a clean heart. And, kanina ko pa tanongin Lord, paano ba namin lilinisin yung puso namin? Kung babantayin namin yung puso namin, dapat malinis. And I think, andun yung sagot eh. Sabi doon, create in me a clean heart. Tapos, restore, di ba? Renew thy spirit within me. And I think that's the Holy Spirit eh. It means na ang magmamanage talaga ng heart natin, Holy Spirit. Kaya siya tinawag na paraclete or advocate or comforter. Kasi yung heart natin, sabi nga kanina, traidor eh. Kung hindi ka magiging mapagbantay, yung heart mag-aano. Ito gusto ko, ito ganyan eh. Ito talaga gusto ko eh. Ito talaga gusto ko. And I think yun yung nagiging problema sa atin. Kung hindi tayo magiging mapagbantay. Kaya nga yung sinabi mo na kanina na reckless thinking na impulsive, 'di ba? Na you're doing your action without thinking. 'Di ba? I think because ang nagdikta noon, nag-isip noon, your heart, your emotion. Iba kasi yung Kaya kaya gusto kong balikan yung kay Peter. Kaya I think yung nangyari kay Peter na pinagalitan siya ng Panginoon Jesus. Kasi ayaw ng heart niya eh. Ayaw ng heart niya mamatay si Jesus Christ. Which is, kung titingnan natin, tama nga naman, maganda naman intention, pero siya eh, kinakontra niya yung kalooban ng Panginoon. And what is the will of God? For Jesus Christ to die. To save us from sin. And I think yun yung nakita ng kaaway sa kanya. Na ito pala gusto mo kaya atakihin kita. And I think yun yung umano sa puso ni Peter that time. Kasi hindi pa solid yung word sa kanila nun eh. 'Di ba? Kasi kailan ba dumating ang Holy Spirit sa kanila? After, 'di ba? Nung namatay na si Jesus Christ, nung inakit na si Jesus Christ, doon pala dumating yung Holy Spirit, doon pala nagdwell. And I think ganun din sa atin na unless talaga na ma-deny natin yung old self natin, which is tama yun eh. Yung denying natin, hindi siya one time, big time. Na pag na-deny mo ngayon, okay na. Akala ko dati ganun. Kaya tapos na yan. Oo, parang, na-deny ko na, napalayas ko na, okay na ako, safe na ako hanggang pagdating ni Lord. Hindi pala. Kaya pag nabalik na, naiinis ka eh. Oo, kaya nga, parang, di ba, kaya nga dumating ako sa punto na, Diba? nangyari sa akin na, shit, nagawa ko na naman, Lord, ano ba yan? Parang tinatamad na akong mag-repent. Na parang, Lord, inulit ko na naman eh. Alam ko yan. Oo, kasi diba, natempt na naman ako eh. Sorry ako ulit. Tapos gano'n. Dumating ako sa point na gano'n. Na, so ngayon, naging clear siya na, that's my old self. Talagang nare-reveal siya. Kaya kailangan mo talagang bumalik.
Kaya sabi ko, oo nga Lord, no, ang hirap na ngayon ko siya nakita na parang hanggang pagdating mo. Kaya minsan sabi ko, parang minsan nasa isip ko na, so hindi rin pala safe, hindi rin pala safe na magkulong ako sa kwarto. Hindi rin safe. Kasi basta umano yung heart mo at talagang wala siyang word of God. I think yun din eh. Kaya- Sabi nga, di ba? Ano bang gagawin ng Holy Spirit sa buhay mo? He will remind you of the word. Eh, paano kung wala kang word? Yeah. Kaya nga, I think isa rin sa, yun nga eh, para makontrol natin yung heart natin, ma-manage natin, kailangan talaga meron siyang word of God. Hindi Kailangan meron talaga siyang word of God. And doon ko nga naintindihan na ano eh, na ang mananampalataya talaga, of course, lagi natin sinasabi na we need to love from our heart. Pero I think, mas feeling ko, mas ngayon ko na unawaan na ang importante talaga sa mananampalataya, yung mind niya. Kaya sinabi sa Philippians chapter 2 verse 5, di ba? Sabi doon, we need to have the mind of Christ. Kasi yung heart natin sobrang deceitful. Kasi ang ano niya, napaka niya, traidor talaga, ang hirap niya magano. Kaya napakaganda nung transition sa atin mula Friday, first service hanggang second service, di ba? Kaya ang ganda nga sabi dun sa Romans chapter 15 verse 4 na everything that is written from the past, I think hindi lang from past pati sa New Testament are meant to be lessons for us para matuto. Kaya nga we really need to kumbaga to clean our heart. Nakakatawa, di ba? May pinakitang metaphor kanina ang Panginoon. Kaya ngayon naintindihan bakit galit na galit si Jesus Christ. Nilinis niya yung temple grounds. Pinaalis niya yung mga nagtitinda. Kasi yun yung dumi sa temple. And the temple represents us So, kung gusto natin mag-stay yung Holy Spirit, maglilinis ka talaga. Yes! Oo, magpapalayas ka talaga. And I think yun ang struggle nating mga mananampalataya. Kasi tatanggalin mo lahat ng desires ng heart mo Diba? Kaya sabi ko, oo nga Lord, no? Kaya pala galit na galit ka. Kasi ang dumi na ng temple. Kaya nagbago yung diba? Imbis na literal na temple, ang gusto na ng Panginoon, bumalik na sa atin. Kasi ganun ang setup from the start. Diba? Nananahan ang Panginoon sa atin because we are the temple. Yun ang setup from the start na dahil sa kasalanan nawala. Okay, restoration. Diba? Kaya nga talagang siya na yung last verse na binigay sa atin kung pares tayo ng notes for me ito yung last verse na binigay sa atin ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 10 bisa natin verse 1 up to 6 sabi doon, di ba? Ako nga si Pablo na namamanhik sa inyo alang-alang sa kaamuang loob at kapakumbabaan ni Kristo. Ako na sa harapan ninyo ay mapagpakumbaba at sa gitna ninyo. Ngunit ako'y lubhang malakas ang loob kung wala sa harapan ninyo. Oo, ako'y namamanhik sa inyo,
upang kung ako'y naharap ay huwag akong magpakita ng katapangang may pagkakatiwala na ipinasya kong ipagmatapang laban sa ilang nag-iisip sa amin. Nawari kami ay nagsisilakad ng ayon sa laman, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipabakang ayon sa laman, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harap ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo at nangahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Ito yung kaya yung tinutukoy dito ni Paul na spiritual warfare is yun nga yung kaisipan natin kung lalakad ba tayo in the spirit or in the flesh, di ba? Kasi grabe sabi nga sa sabi nga sa Jeremiah 17 verse 9, di ba? Sabi doon, ang puso ay mandaraya na higit kaysa lahat ng bagay ay totoong masama. Sino makakaalam? Sabi dito, grabe yung description, di ba? The heart is deceitful above all things. Ibig sabihin siya yung pinaka-mandaraya sa lahat. Heart. Kaya grabe, di ba? Kaya minsan ang hirap umamin pag tinanong ko na, mahal niyo ba ang Panginoon? Amen. Di ba? Ganun eh. Kasi, Alam mo eh. oo, di ba? Alam mong mahal mo eh. Kaya nga, I think, nakikita natin to na kapag umaamin tayo tapos hindi natin ginagawa. Okay to. It is our heart eh. Oo, mahal ko. Sabi nga, hindi ko lang nahanap yung verse eh, pero sabi nga ng Panginoon, di ba? Lahat ng naisip natin, lahat ng sinasabi ng bibig natin ang gagaling sa puso natin. Wait lang. I think importante yun na malaman natin. Wait lang. All things. Matthew 15 verse 18 to 19. Matthew 18 verse 50 Matthew 15 verse 18 to 19. Sabi dito, datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang kakahawa sa tao, sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiyapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapwat ang kumaing hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. So, dito dati pinagtatawa ko ito eh. Sabi nang gagaling sa puso, pero sabi doon nang gagaling sa puso ang masasamang pag-iisip. Kaya sabi ko, parang ang gulo. Doon ako nalito nun eh. Pero now I realize nga na our hearts have a different mind. Iba siya dito. Yes. Iba. Kasi dito, spiritually, kung titignan natin, ang brain natin na nagpapatakbo sa katawan natin eh. Pero lahat ng sinasabi ng bibig natin, may sarili din siyang mind. Ito yung mga nanggagaling. Kaya nga napaka hirap or yun nga, di ba? Napaka sa atin na grabe yung heart natin. Kung hindi tayo magiging mapagbantay, ito yung magpaparumi sa tao. Yung heart natin. Grabe yung yung pwedeng gawin ng heart natin eh. We can kill. Death or life. Di ba? We can kill, we can lie, we can steal. Pwede, sabi nga doon, pwede pa tayo mag-false testimony. Right.
Kaya ayaw ni Pastor Jong na may testimony. Kain na guys. Di ba? Kasi, ang ano nga niya, ang hirap. Kung hindi tayo magiging maingat. Kaya napakapalo natin kasi nga binigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng na mag-repent. Di ba? Kaya kahit na minsan pag nag-start tayo ng worship service, kumakanta na, ginagamit ko time yun para mag-repent eh. Kasi late ako. Kasi late kami. Pero sabi ko, kung dumating ang time na wala na tayong heart ng repentance, I think napakahirap na. Di ba? Kasi dadayain ka na ng dadayain ng heart mo eh. Dahil pwede magsinungaling yung heart mo, pwede niyang sabihin na walang problema sa'yo. Ay, gatay. Oh. Di ba? Kasi pwede nga siya magsinungaling eh. False testimony. Kaya pag tinanong ka, kumusta ka? Okay lang. Weh. Di ba? Sarap pa. Pati nakikita siya. Di ba? Kaya kailangan natin ng kailangan talaga natin na ipag-pray talaga na yung Holy Spirit, maranasan natin na mag-dwell. And then, when the Holy Spirit dwells in us, we also need to never separate from the Word. Kasi ito yung magki-clean ng heart natin eh. Di ba? Ito yung talagang magki-clean sa atin. Kaya nga I hope na lahat tayo, hindi lang tayo na nag-aaral na yun, pati yung mga nakikinig sa atin, di ba? Na maging mapagbantay talaga tayo na if we really wanted to be God's temple, kailangan nating aminin na madumi tayo. Di ba? Ang hirap. We really need to, kumbaga, admit first muna na we are not clean. Ay, Di ba? Kasi unless na aminin natin yun, I think, ang hirap. Ang hirap na. ayaw pabasag. Oo, kasi, siya eh, lalo na po, nasa world tayo ng nasa world tayo na puro deception. Sama pa yung... Ang hirap ngayon mamuhay na, diba? Hindi nga natin, ewan ko, meron ba tayong mapupoint out na ngayon na namumuhay ng hindi siya nadideceive na kaaway? Diba? I think it's hard. Kung meron na siguro, praise God. Oh. Diba? Pero paano kung hindi? Kaya nga mapalit pa rin tayo kasi pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Through our worship service, prayer meetings, diba? Bless pa rin tayo. Ewan ko si Jonathan, hindi ata. Walang ganit. Diba? Walang Hindi ko alam kayo dyan. Kaya I think, sana nga talaga sa mga youth, makapag-start. Diba? Kailan ba kasi? Diba? Oo. Yun yung kailangan natin na kaya hanggat maaari, yung program na ginawa ninyo, tuloy. Kasi hindi lang para sa inyo yun eh. Diba? I think need talaga ng lahat yun. Para mag-grow. Lalo na ngayon, I don't know, kamusta ang mga kabataan natin? Namumuhay ba sila sa kasinungalingan? Ang sarili nila. Living by heart. Yung mga sarili pinagloloko nila. Living by heart eh, no? Ang hirap naman nun. Kaya nga diba, ang hirap eh, motto ng sanlibutan ngayon. Follow your heart. Follow your heart. Para silang kaya nga
nung start ng worship service, sabi ko, ano ba, ba't nakaalala ko si Sir Chief? Sabi ko. Yung mga nakakaalam lang nun, nakakaalam nun. Sir Chief. Hindi nyo kilala yun eh, no? Sir Chief. Please be careful with my heart. Wala na. Parang nakit na Sabi ko, yun nasa isip ko kanina habang nasa worship. Sabi ko, bakit lagi papasok sa isip ko yan? Please be careful with my heart. Sabi ko, ang hirap. Pero sir, yan. Kaya ano eh, kaya I think dapat talaga mag-start talaga doon. Basagin muna natin ilinisin na natin yung heart natin, tanggalin yung mga dumi, mag-vacuum, Ay. mag general cleaning. Oh, kailangan eh, di ba? And I think, kung titignan nga natin yung Psalms, I think doon talaga marirestore yung joy. Kung babasahin niyo yun, yung Psalms 51 verse 10 to 12, I think doon marirestore yung joy. Kaya feeling ko walang masyadong joy sa mga youth ngayon kasi ang dumi nila. Wala nga heart transplant. Hindi natin kailangan ng heart transplant. Kailangan talaga natin linisin. Papa-heart transplant ka, yung pag tinasa mo, mas madumi pa. Chemotherapy. Oh. Chemotherapy. Dialysis. Alam mo, dialysis sa kidney yun eh. Hindi naman sa paluin kita eh. Paluin kita yun eh. Sige po, sana po malinis puso nyo. Mas malinis sa amin. Diba? Yeah, we hope na kahit paano nakatulong po kami sa inyo. And yun, sama-sama po tayo na maging kaharian. Sama-sama tayo mag-general cleaning ng ating puso para maging ready na po tayo maging temple ng Panginoon. Sige, Sister Len, end mo yung program natin ng prayer. Tayo po manalangin. Ama namin na sa langit, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon, Lord, na mas lalong maunawaan at mas lalong matanggap, Panginoon, namang iyong mga salita. We pray, Panginoon, naman sa aming pagpapatuloy. Patuloy niyong alawas, Lord, na malinis ang aming mga puso, Lord, lalo na sa aming sitwasyon. We pray, Lord, naman sa mga gawain nito, sa ministeryong ito, ay patuloy na maging matagumpay. Patuloy na ang iyong mga salita at katotohanan lamang, Panginoon, na ang siyang mabigyan ng kapurihan at pag-ibig, Panginoon. And we pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat and God bless. God bless. GG's. Grabe.